Di ba? Sabi ni Kulasa daw, sabi ni Kulasa, hindi common lawyer, untouchable na at hindi pwedeng kasuhan. Hindi, makakasuhan po yan. Ngayon i-implicate ko na yan. Oo. Ngayon may pag-asa na nating malaman talaga na magtuturo na siya talaga si Chubby, si Chubby lawyer. Kasi nasa akin na ho yung pagmumukha ng kanyang tao na nagbanta pa sa akin sa post. Ay, naku talaga. Hina talaga ni Kulaong, ano. O, yun daw, nagbanta daw sa kanya sa post. Ito daw po yung mukha nung lalaki na nagbanta daw sa kanya sa post. Ewan ko talaga, Diyos ko. Yan kasi mahirap. Yung nagpapanggap ka na may alam, nagpapanggap ka na alam mo ang batas, alam mo ang kung ano yung kumbaga yung sa labanan, parang ang dating kasi si Kulaong, parang lagi siyang liyamado. Parang laging alam niya ang lahat. Pero dito, naku, kita natin dehado naman talaga si Kulaong. Talagang nagmamatapang lang. Nagmamalaki lang. Katulad nun, pumunta lang pala kay Jadera, nanghihiram ng tapang doon. Nagsususumbong doon kay Jadera. Hindi naman siya tinulungan ni Jadera, hindi naman siya kinupkop. Naghahanap ng kakampi, hindi siya kinampihan. Kaya talagang wala po to sa sa heritage nung araw na yon. At sa ibang pangalan po pala talaga nakapangalan yung kanyang pagtira doon sa heritage. Yung kanyang pamamalagi doon. Iba po ang nakabuking na pangalan. Katulad niyan. Inilalabas ni Kulaong yan litrato ng taong yan. Ano kinalaman yan kay Atty. Sabi? Ayan. Di ba? Sabi niya, boss, for the views lang ginagawa nila Atty. Sabi at the Kings. Wala kasi nanonood sa kanila. Yes. But still, di ba? Kung umasta, akala mo mga may tira. Pero ang totoo, walang tira. Umabot na sa punto na itong si Atty. Sabi-sabi na hindi niya napansin, unconsciously, malala pala yung ginawa niya at pwedeng walang bail. Pwedeng walang bail. Malala na pala yung ginawa niya. Yung kanya... Okay, eto papaliwanag ko sa inyo yung kabobohan ni Kulaong dito sa SOCMED. Talagang ito, bobo po talaga pagdating sa SOCMED. Ang comment sa akin kahapon na na-screenshot ko na kasama ko ang hepe ng Carmona ngayon. Sabi niya, kasama ko hepe ng Carmona ngayon. Wala tayong demandahan. Titimbuang ka. Sabi. So, syempre, hindi ako offense. Defense lang tayo. So defense, di ba? Ganun lang yun. Ayan. Nag-comment daw si Atty. Sabi sa kanya. Ang sabi daw ni Atty. Sabi, titimbuang ka. Ito tanong Kulaong, gaano ka kasigurado na si Atty. Sabi ang nag-comment sa'yo? Gaano ka kasigurado na si Atty. Sabi ay gagawin ang mga ganong bagay na alam naman ni Atty. Sabi siguro na kung siya yun, alam niyang labag yun sa batas, yung magbanta. Katulad na lang yan, may nag-comment po doon kay Kulaong. Gamit ang aking pangalan. Ako po, pag ako nag-comment sa isang live, kahit saang live, katulad ngayon, magko-comment ako, magko-comment ako ng hello. Ano po makikita ninyo? Merong check sa pangalan kong Mac Pablo. Ayan, pangalawang comment ko, hi. May comment po ako na ang pangalan ko ay may check. May check. Ngayon, yung nag-comment kay Kulaong, hinahanap ko, hindi ko makita. Hindi ko alam kung ano yon, tawag dito, binlock ba niya o inano ba niya. Hindi ko makita yung comment nung Mac Pablo doon, yung nagpanggap na Mac Pablo.
Ako sigurado ako na nagpanggap yon. Bakit? Hindi po ako nanonood kay Kulaong. Hindi ko pagtsatsagaan yung 1 oras, 2 oras niyang live para hanapin kung ano yung nakakatawa, ano yung nakakabuisit, ano yung magandang itapik. Hindi po. Bakit? Titingin na lang ako kay Food Genius. Titingin na lang ako kay JC De La Cruz, kay Bungo TV, kay Ramil Coriano, kay Dan Torres, kay Japsan, kay Norman Osborne Mangusin, kay Food Genius, Makapudi at Friends of Food Genius. Hindi ako magtsatsagang manood ng 1 oras niyan live para hanapin yung climax o kung ano yung magandang itapik, kung ano yung mga pinagsasabi niya, mga kabugukan niya. Hindi po. Ngayon, paano siya nakakasigurado na si Attorney Sabi yun? Nakuha ba niya ang mismong IP address nito? Nakuha ba niya ang mismong YouTube ID nito? Nakuha ba niya? Nakuha ba niya yung mismong meron kasing ano tayo kasi ako bilang YouTuber, meron po akong teka, ano ba tawag dito? Meron po kasi kung personalized ID. Okay, sa settings, ano nga ba yung tawag dito? Teka, hanapin ko. Nakalimutan ko kung ano yung tawag dun Kung ano yung pinaka tamang word. Advanced settings. Ay, hindi. Yung email. Ayan, yan. Yung email. Yung mga basic info, dapat alam ni Kulaong. Pero tingin ko hindi niya alam yun Hindi niya alam kung ano ang ano nito kung ano ang yung URL pala yon, yung URL. Dapat makita yan, maipakita niya yan. Dapat maipakita niya din kung sino ang owner ng channel. Kasi kung katulad niyan, kung ang salita lang ni Kulaong ay nakita niya lang na nag-comment, ay nako, wala yun. Hindi niya alam kung sino talaga yun. Yun lang yun. Hindi niya alam kung sino yung nag-comment. Nanguhula lang siya. Kasi kahit ako, kaya kong gumawa ng ano tawag dito? Kaya kong gumawa po ng YouTube account. Ilalagay ko Attorney Sabi o ano ba 'yon? The Filipino Sabi Lawyer. Lalagyan ko ng ano tawag dito, litrato nung kanyang yung sa FB niya, nakalimutan ko ano tawag doon yung cover ba tawag doon. Lalagyan ko noon para magmukhang ako si Attorney Sabi. Pero hindi niya naisip ang pinaka-importante kapag ikay manghuhuli kung sino ang gumagamit ng YouTube na yan o ng YouTube account na yan, kung sino may-ari niyan, URL. Tapos yung email. Sabi niya na-screenshot daw niya yung comment. Na-screenshot daw niya. Pero ang tanong, kilala mo ba kung sino yung nag-comment na yun? Kung sino yung tao behind the cellphone na nag-comment na ikay titimbuang? I think hindi mo kilala. Bakit? Manghuhula ka Ganyan ka naman lagi. Kung wari, alam mo na. Kung wari, kilala mo na. Katulad kay Mrs. Cinco o Mrs. Rose Cinco. Diba sabi nga ni Mrs. Rose, sige sabihin mo kung sino ko. Sabihin mo kung ano pangalan ko. Sabihin mo kung sino amo ko. Pero hindi po masabi ni Kulaong. Bakit? Kasi nga, nanghuhula lang si Kulaong. Ngayon, dahil meron siyang gano'n, tapos may post pa siya na, andito na ako sa Heritage. Eto na, magche-check-in na kami. See you tomorrow. Bang, bang. May ganun pa may post to. Eto yung muka nung magche-check-in. Pero nag-inquire lang pala. Pero doon sa kanyang post, nag-check-in daw sila, 2 adult, isang bata. Tinanong kung ilang taon na yung bata. Sabi, 17 years old. Di ba? So, eto ang magtuturo talaga, mag-i-implicate kay Atty. Bahog Bilat
na kung paano siya mai-implicate doon sa ganyang kakapal na kaso niya. Di ba? Ganyan naman lagi si Norman. Parang sigurado na sa kung ano ang kanyang magiging galaw. Kumbaga, hindi pa nangingitlog yung manok, alam niya na kagad kung ilan yung magiging sisew. Ganyan naman si Kulaong. Kahit nung panahon po na nakikipaglaban yan, kila Boss Mike Cervera, kila Mejorada, Arnold Clavio, Deo Macalma, ganyan po yan palagi. Pero alam namin, Kulaong, hilahod ka. Hilahod. Alam mo, bawat kilos Kulaong, kasi ganito lang, napakadaling magsalita na, kakasuhan kita, magkakaso ko. Pero, hindi mo alam Kulaong na ang pagkakaso dapat may pera. Di ba nga hindi nga kayo natuloy ni Mrs. Rose? Saan ka kukuha ng perang pangkaso? Oo. Ngayon, yung mamaya, mga 10 o'clock, darating dito yung isang pulis at pakikiusapan ko na yung CCTV maabot kung ano yung plate number para mas madali. Kung sino may-ari ng sasakyan sinakyan niya, dahil nasa post naman niya talaga na may pagbabanta, pwede nang ipasok doon sa pinrepair na kaso nung abogado ko 3 weeks ago. Oo. Basta lahat ng pinagsasabi niya, yung tugisin si Mangusin, ganyan-ganyan, ay may kalalagyan talaga. Nako, Kulaong, ang dami mo sinasabing ganyan. Pero sabi nitong, ewan lang natin kasi alam mo, Uchi hindi rin, kumbaga, hindi rin naman kami sigurado kung totoo yung comment mo, 'di ba? Syempre tayo nakikita lang natin tong comment na to. Sabi ni Uchi ito pa boss, kinihingi niya yung CCTV ng front desk para makita si Attorney Sabi. Hindi binigay, kailangan niya ng clearance ata yon sa police para makuha yung kopya. Ang alam ko, court order yata dapat yun. May court order bago mo makuha yung CCTV footage. Actually, nangyari yan nung merong ganyang naging ano ba tawag dito? Yung nagkaroon ng question, yung pagbibigay dyan ng CCTV sa mga tao, yung sa mga CCTV footage na yan. Kino-question po yan. Meron po nga nangyari, yung nawala yung si Jobelin Galleno, yung taga Palawan, hinihingi daw po ng police yung kopya ng CCTV, hindi ibinigay. Tapos, police ang humihingi hindi binigay. Ngayon, merong pumuntang konsehal doon sa Robinson, kung saan nawala yung si Jobelin Galleno, ibinigay po doon sa konsehal. Pero sa pulis hindi ibinigay. Kaya po, totoo naman yan, yung sinasabi ni Uchi kailangan pa ng clearance nga o ano tawag ito, court order bago po maibigay dapat doon sa mga kinauukulan. Bago yan makuha ng mga kapulisan o ng mga media. Ewan ko na lang din kasi marami din namang lumalabas na CCTV footage na hindi na po kinakailangan ang mga media hindi na kailangan yung mga kumbaga request ng korte, di ba? Nakikita naman natin yan lalo sa mga balita nakalagay diyan kuha sa CCTV ang ganitong pangyayari. Kaya ngayon Uchi John Dave, siguro pinakamainam niyan kung talagang totoo yung sinasabi mo, makipag-connect ka sa akin sa FB. O kaya paano ba tayo makakapag-contact o paano mo ako mako-contact? Connect ka sa akin para tingnan namin kung totoo talaga yung kinukwento mo. Kasi hindi ko sinasabing sinungaling ka, hindi ko sinasabing hindi ka nagsasabi ng totoo. Mahirap lang talaga magtiwala sa ngayon. Di ba?
Oh, tapos ano, umiyak siya sa live niya? Ah, ganun? Umiyak sa live niya? Oh, ganun? Di ba? Bakit naman iiyak si Atty. Sabi sa live? Daming alam. Dami mong kwento, wala namang kwenta. Sila yon. Oh, wala ka namang talagang kwenta, wala ka naman talagang napatunayan sa mga kwento mo. Oh, katulad no, sabi mo ako, kakasuhan mo, si Bungo TV, kakasuhan mo. Hanggang ngayon, nauna mong sinabihan si Bungo TV kakasuhan, ako hanggang ngayon, wala akong kaso, wala akong sabpina na natatanggap. Oo, wala pa akong offense eh. Defense pa lang ako. Pag pumupensa na ako, doon, yung kwento ko ang may kahulugan. Oo. Eh, tandaan mo lagi ang depensa, hindi yung kwento. Defense nga eh. So, magkukwento ako according do sa offense na ginagawa nila. Oo. Ngayon, yung offense nila, puro putata, yun ang maraming kwento. Yun ang puro bunganga. Naintindihan mo, tanga. Oh, hindi. Dahil tanga ka kasi. Di ba? Puro kalabo nga kulaong. Kaya nga dito sa picture na to, yung sa harapan ninyo, yung nakalagay duwag. Malaki bunganga ni Kulaong. Bakit? Kasi puro bunganga lang eh. Oh. Paano na? Kapsat, may sense sa'yo. Sige. Di ba? Yun naman ang totoo. Puro ka lang kwento. Walang kwenta. Hindi mo nga kayang patunayan yung mga sinasabi mong magiging matapang ka na. Magiging ano ka na. Magiging palaban ka na. Pero wala. Hindi mo naman mapatunayan sa amin at di ba? Walang katotohanan yung mga sinasabi mo eh kay Kuya The Kings. Kitang-kita namin eh. Wala talaga as in hindi natin nakitaan ng kahit anong katapangan si Kulaong. Isa lang ang totoo diyan. Wag na tayong lumayo, 'di ba? Duwag ka talaga. Walang doubt doon eh. Kapag tinanong mo ang tao, duwag ba si Kulaong? Ay talagang may sasagot ng tao, oo, duwag. Bakit? Hinamon ni Daking sa Luneta, hindi dumating. Hinamon ka sa isang lugar na magiging patas. Bakit? Walang makikialam sa inyo. Walang heritage hotel management na magkakaso kay Kuya The Kings. Walang kahit anong involved na private entity sa magiging sagupaan nyo. Pero di ba natakot ka Kulaong? Natakot ka naduwag ka. Ikaw ang pambansang duwag, pambansang bahagang buntot, pambansang supot, yun na yun. Hindi mo na mababawi yun. Hindi na yun mawawala sa'yo. Barbie ka Barbie. Okay, sabi ni Jeremy Dumakin, kung makulong si Kulaong, Kuya Mac, pwede pa konyak ng 3 sa ulo niya, please. Sige, bahala ka. Hari ka ng kalooban mo. Ikaw ang masusunod. Ganda ng damit ni Kulaong. Kulambong kahoy na lang kulang. Lloyd Resentes, boss, nakasubscribe na ako sa'yo. Happy New Year. Nako, nakasubscribe nga kayo. Baka hindi naman kayo nakalike. 400 po ang manonood natin. 101 pa lang yung likes. Naku, palikes naman muna. Palike ng video natin, ng live stream natin bago tayo magpatuloy. Okay, Light Tero. Kinalikot ni Kulaong ang makina ni... Ayoko sabihin yung pangalan. Scam Kalasag. Yung nakita daw sa Bell. Okay, Kuya JC. Si Tol JC De La Cruz. Mami Jaja Cap. Matanda pa siya dun. Yun nga. Okay, Ate Maria Aira. May pinost si Kulangot. May kausap siya. Stop dun. Yung denying na nag-check-in at tumawag si Atty. Sabi sa Heritage. Meron nga po. Nakita ko yon. Rabas TV, tamsakdan, salamat. Golden Takure, malamang Mac, yung video
na pinapakita ni Culaong na refleksyon ng isang tao ay reenactment. Kasi iba ang entrance video ni Atty. Sabi sa pinakita niya. Nenita Fernando, parang sira ulo, wala namang kausap. Sabi. Okay. Jeremy Dumagin, kung makulong si Culaong, ay naku, huwag kayong magpa-flood. Yan, nababasa ko ulit eh. Okay, nakita ko na si Atty. Sabi, nagpunta doon heritage, nakatsinelas lang na bulaklakin. Maganda po yan si Atty. Sosyalan ng dating. Elmer Balilo, ayun, shoutout. Henry Roscom, nagulantang kasi siya. Gulat siya na interview ni MGC Lacanilaw. Tama. Fritz Wilan, nako, lagot ka Norman. Kuya Henry, di ba sabi niya kakasuhan niya si Lacanilaw. Oo, hanggang ngayon, wala pang kaso sa Lacanilaw. Okay, Golden Takore, kamukha ni Culaong talampakan ni Atty. Sabi. Elmer Balilo, good evening. Okay, Erwin Pagunsan, wala na bang bahay si Mangusin? Sa heritage na lang siya nakatira. Kung pinalayas nga po siya doon sa BF Homes, tingin ko nga talagang wala nang titirhan si Culaong. Siya nga yung naghamon. Tama, Jer Camacho. Otsiha, asawa ng katulong ni Culaong yung nasa bail, hindi po si attorney yun. Golden Takore, takot ka lang Culaong. Boxing match na lang kaya talagang lalaban ka one-on-one.